church. Good morning! So honestly po talagang may halong kaba and excitement yung nararamdaman ko ngayon kasi ayun nga, ito yung unang pagkakataon na makakapagsalita ako, makakapag-share ako ng devotion sa harapan. Ganyan pa man, pinasasalamat ko po ito sa Panginoon dahil bigyan ako ng opportunity na makapag-share. No? Tunay nga na siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng confidence and wisdom and knowledge, no, na sa bawat bagay na gagawin natin. So, ang topic po natin yung umaga mo is about knowing Him intimately o knowing Jesus intimately. So, sino po dito ang gusto ng tunay na breakthrough? Amen! Amen! So, lahat po tayo na gusto po natin ng tunay na breakthrough. So, kaso nga lang no, minsan, yung dasal natin is, Lord, pahingi ng blessings. Pero minsan na nakakalimutan natin no, nahilingin na, Lord, paano ba kita mas makikilala pa, no, na mas malalim pa? Kaya today po, pag-uusapan natin is kung paano pa natin siya mas makikilala pa, kung paano pa natin siya mas magiging close pa. No? Tsaka, ito yung magiging susi natin sa kung paano mas magiging matagumpay na mananampalataya. No? Yung breakthroughs po hindi nangyayari dahil lang sa efforts and sacrifices alone. So it happened when we start pursuing a deeper and intimate connection with God. So siyasatin natin yung sarili natin na gaano ko ba kakilala si Lord. No? Just enough to ask for blessings or enough to trust Him kahit walang blessings. So tayo po yung pananggalingang manalangin. Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Lord God, Panginoon, maraming salamat po, Lord God, na kami po ay nakarating po dito ng ligtas, Panginoon. Panginoon, patawaran niyo po kami, Lord God, sa lahat na nagawa namin kasalanan, Lord, sa naisip na salita at nagawa, Lord God, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, Lord God. Panginoon, patuloy niyo po kami pagkalinisin, Lord God, na sa gayon, Lord God, ay maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, we invite you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. We invite your presence, Panginoon. Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan, Lord God, ang sabihin, Lord God, ay maging mas makilala pa namin ang mabuti, Lord God. Teach us, Lord God, how to draw closer to you, Panginoon, and live in your presence every day. In Jesus' name, amen. So, ang topic po natin ngayon is knowing Him intimately. So, number one po, knowing Him intimately is the source of our strength. So, basahin po natin sa Daniel 11 verse 32. The people who know their God will be strong and do great exploits. So, alam naman po natin na hindi talaga madaling mabuhay sa mundong to, no? Na lalo na kung walang Panginoon sa buhay natin. So, may stress, may problema, may temptations, talagang araw-araw no, may laban. Pero sabi sa Daniel 11:32, no, ang mga taong kilala si Lord ay may lakas at kayang gumawa ng kahangahangang bagay. Amen. Bakit? Kasi ang lakas nila ay hindi galing sa sarili nila, kundi sa relasyon nila kay Lord. Amen. Amen. So, siyasatin natin yung sarili natin na kilala ko ba si Lord sa antas na nagbibigay ng lakas sa akin araw-araw? O umaasa lang ako sa sarili kong lakas? No? Kapag kilala natin si Lord, alam natin na kahit gano'ng kahirap yung sitwasyon, may Diyos tayong maasahan. And tandaan natin na strong tayo kapag kasama natin si Lord. Strong tayo kapag close tayo kay Lord. Amen. So, next po. Knowing Him intimately is a source of our fruitfulness. So, basahin po natin sa John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, hindi po tayo tinawag ni Lord para maging stagnant o walang bunga, no? Bilang mga Kristiyano, gusto niya na ang buhay natin ay maging productive, maging malago, no? So, spiritually, emotionally, and even financially, no? Sa lahat ng aspect ng buhay natin, gusto niya ng Lord na malago tayo. Pero, syempre, ang bunga ng buhay natin ay nakadepende. So, kung paano tayo connected, no? Kung paano tayo connected kay Lord, kung gano'n tayo ka-rooted sa salita niya. Amen. So, syempre, imagine natin yung puno na hindi putol mula sa puno, na kahit anong gawin natin, hindi na yun mamumunga. Pero kapag nakakapit tayo sa Diyos,
No, bilang puno, hindi lang magbubunga yung buhay natin, magiging sagana pa yun. Amen? So, kaya kung may tanong tayo kung bakit parang walang bunga, no, yung mga ginagawa natin, siguro baka disconnected tayo kay Lord. No, dapat hindi tayo sa salita ng Panginoon, kasi siya nga yung source kung gaano lalago yung buhay natin. Amen. So, next po, to know Him, we must pursue Him passionately. So, sabi po sa Jeremiah, chapter 29, verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, ang intimacy po kay Lord ay hindi natin makukuha if wala tayong effort to know Him and to walk with Him. No, kailangan natin siyang hanapin. No, kailangan natin talagang may action. Pero, syempre may pangako naman si Lord. No, kapag daw hinanap natin siya ng buong puso, matatagpuan natin siya. Amen. Basahin naman po natin sa Psalm 63:1. "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you, my whole being longs for you." So si David po yung nagsabi nito, kahit hari na siya, grabe pa rin yung desire niya kay Lord. No? Para siyang nauuhaw sa desierto na kailangan ng tubig. So tanungan natin yung mga sarili natin, no? May passion pa ba tayo kay Lord? No? O baka naging Sunday routine na lang yung relasyon natin sa Kanya. So ang intimacy po kay Lord ay nangangailangan ng puso na umaapoy talaga. So, huwag natin gawing ordinary yung relationship natin sa Kanya. No, bigyan natin siya ng priority at bigyan natin yung best natin lagi. So, passion para kay Lord ang magdadala ng tunay na transformation sa ating buhay. Amen? Amen. So, next po, to know Him, pursue Him intently. So, basahin po natin sa Psalm 27:4. "One thing I ask from the Lord, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." So, again po, si David po ulit ang nagsabi nito, no, kahit anong pwede niyang hilingin, no, isa lang yung gusto niya, ang makilala mo si Lord ng mas malalim pa. Dahil alam niya na walang ibang mas importante, mas mahalaga kaysa sa presensya ng Panginoon. No, intimacy with God takes intentional focus. So, sa dami ng distractions ngayon, social media, trabaho, mga stress sa bahay, stress sa school, no, baka nawawala na yung focus natin kay Lord. Kaya kung gusto natin siya na mas makilala pa, gawin natin siyang number one priority. Na focus kay Lord, hindi focus sa world. Next po, pursue Him earnestly. Basahin po natin sa John 4:24. "God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth." So, hindi po natin makikilala si Lord kung ang puso po natin ay hatik o hindi sincere. Amen? Sa Matthew 5:8 naman po, sinasabi po, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." So, ang dalisay na puso nakikita ng Panginoon. No, hindi nakatingin si Lord sa mapagpanggap, no? Lumapit lang tayo ng may katapatan at may dalisay na intensyon, no? Dahil alin yung hinahanap ng Panginoon, yung pusong may katapatan. Amen. So next po, pursue Him sacrificially. Basahin po natin sa Matthew chapter 14 verse 22 to 23. "Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of Him to the other side, while He dismissed the crowd. After He had dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray." So, si Jesus mismo, no, kahit pagod siya, naglaan pa rin siya ng oras para makapag-usap sa Ama. No, kung si Jesus nga nag-sacrifice ng time niya para sa quiet time, tayo pa kaya? No, kaya minsan, no, kailangan natin na bitawan yung mga bagay na alam natin na nakakakuha ng nakakapag-distract sa atin, no, para mas mapalalim pa yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. So, next po, pursue Him humbly. Sabi po sa James 4:6,
God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, si Lord po ay malalapit sa mga mapagkumbaba. Na kung gusto natin mas makalala si Lord ng malalim, kailangan natin alisin yung anumang pride sa puso natin. So, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos na feeling natin kaya natin ang lahat. No, feeling natin na hindi tayo masyadong makasalanan. No, kaya ang tunay na intimacy ay nangyayari kapag ang puso natin ay humble at handang magpasakop at magpabago sa Panginoon. Amen. Next po, pursue Him expectantly. Sabi po sa Hosea 6:3, let us press on to know the Lord. He will come to us like the rain. So when you pursue God with expectation, dapat in-expect talaga natin na makaka-receive tayo ng matinding blessings, ng matinding breakthrough. Amen? So, ang presensya niya po, no, parang ulan na nagbibigay buhay sa mga halaman. No? Binibigyan niya tayo ng buhay, ng bagong simula, ng revival. Amen? So sabi naman po sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. So let us make the first move, no, church? Kapag tayo ay lumalapit kay Lord na may pananabik at may pagtitiwala, for sure naman tayo ay titingin ng Diyos at magbibigay ng breakthrough sa buhay natin. Amen, church? So mga kapatid, no, knowing Jesus more ay hindi po natatapos sa mga oras ito o sa mga simpleng kaalaman lang. No? Ito ay isang journey na may buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas nating pagsunod sa Kanya araw-araw. Tandaan po natin na ang tunay na breakthrough ay hindi nasusukat sa dami ng blessings na natatanggap natin, kundi sa lalim ng relasyon natin kay Lord. No, habang mas lumalapit tayo sa Kanya, mas nakikita natin na siya mismo ang ating greatest reward. Amen. Kaya let's pursue Him, hindi dahil sa kung ano mabibigay niya, kundi dahil siya ang tunay na source ng ating kaligayahan, kapayapaan at lakas. So let's make it our goal to know Him intimately at hayaan natin ang bawat breakthrough ay maging patunay ng Kanyang kabutihan at kapangyarihan sa ating buhay. Amen. Ayun lamang po aking may share sa umaga ng